Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, kasama na ho natin. May good news tayo sa atin pong mga OFW. Attorney Ronquillo, magandang umaga po sa inyo, Com. Yes, Kong Angel, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ay, salamat for joining us. Kailan ho magkakabisa itong equivalency program ng Civil Service Commission for the OFWs? Well, after 15 days po from publication, ay magkakabisa na po ito. At mukhang na-publish na po ito. Oh, nabasa ko nga kahapon eh. So bilang tayo ng 15 days from the date of publication, magiging effective na po ito. At yun na nga po, yung mga kasama nating OFW, nakukuha ng examination sa darating po na examination this August, 2026. Kung halimbawa kung after examination ay hindi sila pinalad na pumasa, basta yung score nila wag bababa sa 70. Pwede po sila mabigyan ng tinatawag natin na OFW preferential rating. Nang ibig pong sabihin ay bibigyan sila ng karagdagang score to make them attain the passing mark. Teka muna, who qualifies? Gaano katagal kang OFW para pasok ka dito sa equivalency program? Nakalagay po dito sa ating resolution, dapat aggregate of at least 5 years of overseas employment from January 1, 2000 up to the date of application. So kung meron ka ng 5 years na experience as OFW, whether continuous or intermittent, magka-qualify ka po dito. Yun nga lang, nire-require din po na dapat meron kang ebidensya ng work performance or its equivalent as OFW covering the last available 2 rating periods prior to the date of filing of application. Okay. O kung wala yung certificate, award, or citation, etc. Kasi alam nyo, ina-apply din po natin yung merit and fitness dito eh. So yung pong magka-qualify, dapat mag-submit ng any of the documents showing work performance as an OFW. So on top yun of the requirement na dapat you must have rendered service as OFW for an aggregate of 5 years. Teka muna, pero kung undergraduate ka, sub-pro pa rin yung pwede mong yung applyan mo, yung pwede mong i-take. Hindi, Kong. Ha? Hindi. Kasi ang civil service examinations, wala namang educational requirement, Kahit anong educational attainment mo, depende sa iyo kung anong gusto mong kuning exam. So, kung high school graduate na, pero gusto mong kunin ay professional examination, kung kaya mong ipasa, you will be allowed to take that examination. Ganun. So, halimbawa, technician siya sa ibang bansa, sa Saudi, for 10 years. Pagbalik niya ng Pilipinas, teka nga, saan pala mag-i-exam? Doon sa lugar nila o dito sa Pilipinas? Dito. Dito? Dito sa Pilipinas. Saan siya mag-a-apply? Ito yung sa ating mga regional offices ng Civil Service Commission kung saan malapit sa kanila. Hindi, pero nasa abroad ngayon, nandun pa sila, tapos uuwi lang para sa exam. Pwede namang mag-apply online. Online. Okay. Anong hahanapin nila online? Yung website ng CSC, hanapin lang nila doon para makita nila kung may guidance naman doon kung paano sila makakapag-apply online. csc.gov.ph, di ba? Yes, csc.gov.ph. csc.gov.ph. Okay, so balikan ko yung tanong ko. 10 years ka na technician sa ibang bansa. Pagbalik mo dito sa Pilipinas, bago ka bumalik, nag-apply ka online, tapos come August, mag-exam ka, ano ang pwede niyang applyan? Yeah, depende sa choice niya. Pwedeng sub-pro, pwedeng pro. Okay. Pag naipasa niya, ang kanyang anong tawag dito? Exam. Yung exam. Ang kanyang exam. Ano yung tawag dito? Ang kanyang credential would be for professional? Depende nga kung ano yung a-applyan niya, Kong. So, halimbawa, mag-apply siya ng professional exam, doon siya ilalagay sa conduct ng professional examination. Okay. The same naman yung requirements. Ngayon, ang clincher lang
kahit ipasa mo yung exam na yan, kahit maging eligible ka, hindi automatic na empleyado ka na ng gobyerno. Oo nga, oo. You will still have to go through the process and you have to meet the other qualification requirements for any position that you will apply for, no, in any government office. Pero ang eligibility mo would be, kung nag-apply ka ng professional, ang eligibility mo professional. Yes, professional kasi yung exam na kinuha mo eh. Oo, kahit na undergraduate ka, kahit na vocational program lang yung dinaanan mo, bago ka naging expert technician sa ibang bansa. Yes po, kasi nga ang civil service examination, wala namang requirement na educational attainment. Kahit high school graduate ka, basta 18 ka pataas pwede ka talagang mag-exam ng kahit anong exam na gusto mong kunin. If you feel you can pass it. Oo. Iyan. So, sa mga OFW natin na nakikinig ngayon, ha, puntahan nyo na yung website, i-check nyo na. May bukod sa August, may iba pa bang nakaschedule? Dalawang beses naman tayo nagpapa-exam every year, no? Yung normally, August yan. Yung susunod yan, March na. Next year. Okay. Sige. Ulit-ulitin na. Clarify ko lang kung still have time. Ang ibibigay na preferential rating dito ay yung points lang na kailangan nila para pumasa, no? So kung 70, maximum of 10 points. Pero kung 75 na sila, 5 points na lang yung ibibigay. Just to reach the passing mark. Okay. Pero kung halimbawa, paano kung 80 na? Wala na. Dagdag na. Hindi na kailangan. Oo. Wala nang dagdag. Kung 79, 1 point na lang. 1 point na lang. Para ma-reach yung 80. Kasi pag binigyan mo ng 10 points yan, magiging top-notcher pa. Naman. That way. Ano na yung kailangan para pumasa? Ayan. Sige. Thank you ha. Maraming salamat. And pag kami mga katanungan pa, tawag kami uli. Salamat. Yes, anytime. Apo, ingat po. Ingat. Ayan, si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission.